Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pinalaga ng vlogger, comedian, talent manager ang kumakalat na photo sa social media na tila ginawang santa si presidential candidate Leni Robredo. Ayon kay OG Diaz, peke na mga supporters ni Robredo ang may pakana ng mga tarpaulin na sinasabing dapat sambahin ng vice-presidente gaya ng pagsamba ng mga Katoliko kay Virgin Mary. Ipinost ni OG sa Facebook ang mga larawan ng mga umano'y nagpapanggap na kakampings. Caption niya, ganito babuyin ng kalaban si VP Leni Robredo. Gagawa ng peking larawan para magalit ang mga tao kay VP. Payo niya sa nasa likod nito. Bakit di nyo nalang ilatag ang achievement ng kandidato nyo? Anong masasabi mo sa balitang ito? Anong ganap sa mundo ng showbiz? Isang doktor ang binatikos ang desisyon ng kampo ni Vice President Leni Robredo na gamitin ang pink ribbon bilang bagong brand nila para sa 2022 election. Sa isang post nitong ika-7 ng Oktubre ay binatikos ni Dr. Jerome Basang si Robredo dahil sa di umano'y ang pink ribbon ay simbolo ng breast cancer awareness na hindi dapat gamitin para sa politika. Ayon sa doktor ay tila pangi-insulto ang ginagawa ni Robredo sa mga nagkaroon at mayroong breast cancer. The pink ribbon has been the international symbol for breast cancer awareness since the advocacy started in the early 90s. It is apolitical. It does not have any political affiliation. As a political symbol for an ambition to grab the highest position in the land is an insult, and a disrespect to the women and some men who suffered, battled against and courageously fought against breast cancer. It is a mockery to the individuals who are passionate in spreading awareness for breast cancer, which happens to be celebrated this month. Unless one is speaking at a breast cancer awareness forum, or unless one has crafted laws that have truly benefited breast cancer patients and survivors, or unless one is a staunch ally and supporter of the breast cancer awareness causes, then one should stop using such symbol. To use it all of a sudden. Ani Basang. Inulit muli ni Basang ang kanyang mensahe at sinabi na dapat hindi ito gamitin ng kahit sinong political party o gawing simbolo ng frailties of a woman. Umabot na ng libo-libong shares sa social media ang post ng doktor. Ngunit hanggang ngayon ay wala pang tugon ang kampo ni Robredo. Matatandaan na nilinaw na ng kampo ni Robredo na hindi pa pinal kung pink na nga ba ang magiging campaign color ng oposisyon. Pink was adopted from the volunteers, and as a color of protest and change. It is simply the color for the launch. Campaign colors will still be finalized. Paglilinaw ng tagapagsalita ni Robredo na si Barry Gutierrez. Anong masasabi mo sa balitang ito? Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kalat na sa social media ang isang TikTok video kung saan makikita si Vice President Leni Robredo habang nakikipag-usap sa mga kaibigan niya. Sa nasabing video na ni-record, makikita si Robredo habang umiinom ng kape at nagsasalita tungkol sa mga trolls na bumabatikos sa kanila. Tila binibigyan ni Robredo ng lakas ng loob ang kanyang mga kasamahan na huwag magpaapekto sa mga bumabatikos sa kanila dahil sa hindi naman di umano totoong tao ang mga ito. Huwag kayo magpaapekto sa mga Pilipina kasi karamihan sa kanila hindi na totoong. Talo natin sila kahit mas konti tayo. Kasi tayo, totoong tao. Wala tayong binabayaran na trolls. Ang kumakampi sa atin, lahat galing sa puso. Ilang netizens ang pumalag sa sinabing ito ni Robredo. Hindi naman sigurado kung kailan kinuha ang nasabing video. Matatandaan na bigong manalo si Robredo sa eleksyon matapos siyang matalo ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. 31M ang nakuhang boto ni Marcos samantalang 14.8M lamang ang nakuha ni Robredo. Anong masasabi mo sa balitang ito? Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pinuna at pinaglaruan ng netizens mula sa kalabang mga kampo ang ginagawang pagpe-pray over ng iba't ibang religious groups kay presidential candidate Vice President Leni Robredo. In-upload ng isang nagpakilalang BBM supporter ang mga photos ni Leni na ipinagdarasal ng mga religious leaders na nilagyan niya ng nakakaasar o nakakatawa na caption. Nagmukha ng kulto si Leni, kahit saan-saan nagpa-pray over. May sa Katoliko, obispo, pari, mga madre, mayroon din sa mga pastor, sa mga manggagamot, mga ritual ng mga tribo. Dahil tagilid, lahat pati mga powers nilapitan niya. Baka makalimutan mo ang mga
Number 1, Buddha. Number 2, Mambabarang. Number 3, Mangkukulam. Number 4, mga maligno. Number 5, mga nuno sa punso. Number 6, mga tiktik, aswang, wakwak, sigbin, tinggawong, kapre, buyagan, etc. Number 7, at higit sa lahat sa mga sangre ng Encantadia. Caption niya, anong masasabi mo sa balitang ito?